Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroon tayong kasabihan sa Ingles, we could never please everybody. Hindi natin maaaring ipilit na ang lahat ng tao kalulugdan at kasisiyahan tayo. Sapagat kahit anong pagsusumikap na ating gawin maganda at mabuti, sadyang may masasabing negatibo o hindi maganda ang kapwa natin. At alam niyo bilang pari, alam na alam ko po ang katotohanan iyan. Maaring may mga taong natutuwa sa akin, may mga tao din namang galit na galit sa akin. Maaring may mga taong nasisiyahan sa aking personalidad, pero may mga taong nangangwestiyon ng aking pakikisama. Tunay nga po na we could never please everybody. At ito ang siyang problema ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig sa ating ebanghelyo. Na parang sinabi ni Jesus, sala kayo sa lamig, sala kayo sa init. Ano pa ba ang dapat kong gawin upang ako ay inyong tanggapin? Mga minamahal ko mga kapatid, bahagi po ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay ang bigyan tayo ng kalayaan. Sapagkat bahagi po ng kanyang pagmamahal, malaya tayong piliin anumang ibig at nais natin. Kaya nga po alam ninyo, kahit po ibig ni Jesus na magsimba tayo, kahit po gusto ng Diyos na lagi tayong magsimba, kahit po nais ng simbahan na tayo dapat nagtutong sa simbahan, hindi maaaring ipilit ng Diyos ang kanyang sarili. Meron na ba kayong nabalitaan? Sinabi, ang hindi magsimba ng linggo, titigil ang paghinga. Wala naman. Kasi kung totoo yun, siguro marami nang walang humihinga sa penya. Pero bahagi po yun ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung galangin, yung ating kalayaan. Pero ito po yung tinatawag po ni Pope Francis, the tragedy of love. Nang dahil po sa kalayaang ibinigay sa atin, unti-unting nakikita ng Diyos kung paano natin sinisira yung ating buhay. Nakikita mismo ng Diyos kung paano natin pinipili yung ating sariling gusto. May kukwento po ako sa inyo. Noong mga unang linggo ko po dito, kasama ko po si Larry, bilang trying to explore our barangay. Naglalakad-lakad po ako hanggang sa nagtungo po ako sa may plaza. Bumili po kami ng siomay. At doon sa nabilan ko po ng siomay, nakilala, kapitbahay, taga dito rin. Sabi ni Larry, Father, hindi ho yan nagsisimba. So sabi ko sa kanya, magsimba ka na. Sabi niya, Father, busy po. Sabi ko, magsimba ka. Yung isang oras, isang linggo lang naman, hindi mo yan ikakadami ng siomay. Kasi diba, yung isang oras, hindi naman yun, ibig sabihin na pag nagsimba ka na, hindi ka nakapagtinda ng isang oras, malulugi ka ng milyon-milyon. Kaya sabi ko, simba. So simula po noon, pag po magkakatinginan po at magkakasalubong, lulukohin ko, ate, simba ka na. Simba. Hanggang sa umabot po kami na pakiramdam ko, kapag nakikita niya ako, umiiwas na siya. At kahit ako, ayoko na po siyang sabihan kasi parang kahit ako, parang nahihiya na rin ako. Pero alam ninyo, malungkot na balita, 3 taon na po ako ngayon, Nobyembre. Nung isang araw, tumatambay po ako ng opisina. Nasa tapat ng opisina. Sabi ko, hoy, wala po akong alam. Sabi, anong masamang hangin po ang nagdala sa inyo dito? Sabi niyo, Father, patay po yung asawa ko. Ang lungkot. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung magiging masaya ako, nandito ka. Hindi ko alam kung ano magiging pakiramdam ko at napunta ka ng simbahan kasi namatay ang iyong asawa. Oo nga, Father, ilang beses mo ako inimbitahan magsimba. Ito pa pala yung pagsisimbang gagawin ko. Patay ang mister ko. Ang lungkot. Kaya sabi ko sa kanya, ate, ito po yung panahon na talaga ngayon nagparamdam ang Diyos sa inyo. Pwedeng magsimba nung kumpleto pa kayo. Pwedeng magsimba, magpapasalamat lamang kayo. Pero kita niyo po ngayon,
Sa unang pagkakataon, makalipas ng 3 taon, magsisimba kayo kasi may patay kayo. At bahagi po yun ng kalayaan na binigay ng Diyos sa atin. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ngayong gabing ito, lagi natin gagamitin ng wasto yung kalayaang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At kapag sinabing malaya ka, ito hindi lamang simpleng gawin ng bawat nais at gusto. Kundi kapag malaya ka, malayang piliin ang nais ni Jesus. Malayang piliin ano ba ang kalooban ng Diyos. Mismo, ang minsan po kasi, ang tigas-tigas talaga ng ulo natin, kagaya po ni ate, kinailangan pang mamatay ang kanyang mister para makapasok ng simbahan at tuluyang magsimba bilang isang pamilya. Kaya sa misang ito, tatandaan po natin kahit kailan, hindi po ipipilit ni Jesus ang kanyang sarili. Kahit gusto po niyang magsimba kayo, kahit po ibig niya na makasama tayo, hindi niya po ipipilit. Wala po siyang gagawin. Ang kanyang tanging gagawin, maghintay. Maghintay sa ating pagdating, maghintay sa ating pagbabalik. Nawa ang pag-ibig at kalayaang nadadama natin, huwag natin sayangin. Baka kasi dumating ang panahon, kahit tayo manghinayang, sapagat maraming kalayaan ang ating hindi nagamit ng wasto at dapat. Amen.